Kabanata 7. Tiim na tiim ang bagang ni RD habang nakatanaw sa mga palay na napapayuko na sa bigat ng bunga. Ilang araw na lang ay anihan na. Naninikip ang kanyang dibdib, hindi dahil na peste ang mga palay. Puso niya ang animo may peste. Peste kahit yata ang pinakamatapang na pesticide ay hindi kayang puksain. 2 days ago, he had received a call from Regine. Hindi na bago ang dialogue nito. I know you're mad of me, and you have every reason to be. I just don't know what comes over me every now and then. Sometimes, I feel trapped and anxious to be free. But then I start to miss you and feel like I might go out of my mind. Sanay ka naman na siguro sa akin, sweets. Sanay na nga si RD. Pero hindi porke sanay na, ay kaya na niya iyong payagan na maging paulit-ulit na lang. It was a vicious cycle, and he was the willing victim. Katulad lang siya ng battered husband. Bugbog sarado na, pero hinahayaang magpatuloy ang pambubugbog. All in the name of love. Ilang beses na siyang nangako sa sarili na hindi na magpapabugbog, pero hindi niya kayang tikisin ang isang babae. Lalo kapag nagsusumamo ito, at kapag iniyakan na siya. At iyon mismo ang ginawa ni Regine. Sa pagkaralgar ng boses ng dalaga, ay nahinuha niyang umiiyak ito. Mabuti na lang at hindi nito ginawa yon sa personal. Kahit paano ay nagawa ni RD na patatagin ang kalooban. Maybe it's about time we both got used to not being in each other's lives. Iyon ang malamig niyang tugon sa dalaga. Napasinghap ito dahil doon na hindi yata inasahan. Kahit si RD ay nagulat sa kumbiksyong nahimigan sa sarili. Yes, he was putting his foot down. Sa pagkakataong iyon ay makayanan sana niya ang nais panindigan. Yun nga lang, nang marinig ang impit na pag-iyak ng dalaga, ay medyo naalog ang naturang paninindigan. Humalo pa roon ang ideyang nag-effort pa talaga ito na matuntun siya. Ang magpursige sa paghahanap ng paraan para makontak siya, sa kabila ng pagpapalit niya ng ginagamit na numero. Ayaw nang sabihin ni Regine kung sino sa mga kaibigan niya ang dapat sisihin sa pagbibigay ng kanyang numero dito. Kaya mo yan. Iyon ang rason kung bakit imbes mapangiti sa nakikintang masaganang ani, ay gusto niyang magtatarang. Napapiksi siya ng walang ano-ano. Mula sa likuran ay may mga bisig na pumaikot sa kanya. May kasabay iyong pagbulong. Huwag kang manapak. Ako lang to. May tinig na pabulong na nagsalita na nakilala niya. Kay Gwyneth. Ang hindi niya matukoy ay kung bakit siya nito bigla-biglang niyayakap. May dagdag pa siyang palaisipan. Bakit ganoon na lang kasigabo ang pagdiriwang ng mga pandama niya sa ginawa ng dalaga? Huwag mo ring isiping minamanya kita. I'm just doing this because your ex is looking for you. Ilang sandali na lang at makikita na niya tayo. Kaya kung balak mong makipag-ayos sa kanya, sabihin mo na agad para pakawalan na kita. Nahinuha agad ni RD ang pakay ni Gwyneth. Iniaalay nito ang sarili bilang prop para mapalaya si Regine, kung iyon ang gusto niyang mangyari. At ayon kay Gwyneth ay may ilang sandali lang siya para pag-isipan ang magiging pasya. Mabilis siyang nakabuo ng desisyon. It was a no-brainer, actually. Pumihit siya. Sinaklot sa bewang si Gwyneth, tsaka kinintila ng halik ang noo nito. Kung may makakakita sa kanila, maiisip agad na magkasintahan silang naglalambingan.
nakita nga at napabulalas. Halatang nagulat sa nasaksihan. It's showtime! Mahinang usal ni Gwyneth. Nag-angat ng tingin si Artie, papunta sa babaeng tumawag sa kanya. Kaya mo yan. Isipin mo lang, ikaw si Bea Alonso, o kaya si Angel Locsin, at si Artie naman, si John Lloyd. Iyon ang ipinagsiksikan ni Gwyneth sa kokote nang humarap sila ni Artie sa babaeng kanina ay napadpad sa ni Nanay Pining. Nagtatanong kung saan daw ba ang farm. Tiyempong pababa ng hagdan si Gwyneth at naulinigan nila ang pag-uusap ng dalawa. Mabutit mausisang tao si Nanay Pining. Nalaman niya kung sino ang pakay ng babae sa nasabing farm. Kailangan ng tulong ni Artie, sabi ni Prieda. Puntahan mo, nauna. Ha? Napatulala si Gwyneth. Ano ka ba? Tanda mo yung ginawa niya para sa'yo nung si Randall ang mag-special appearance dito? Return the favor. Go, nauna. Halos itulak siya ng kaibigan. Kaysa masubsob pa, ay sinundan lang niya ang utos nito. Total, sa totoo lang ay naghahanap din talaga siya ng excuse para makita si Artie. Kung todo isip nga siya kanina ng dahilan para puntahan ito. May dinadaanan silang shortcut papunta sa farm, kaya kampante si Gwyneth na mauuna siyang makarating kaysa sa babaeng naghahanap kay Artie. Lalo pa kung ayon kay Prieda ay i-intercept muna nito ang babae at i-delay hanggang pwede. Sana lang ay mahanap agad ni Gwyneth si Artie. Pagkakita ni Gwyneth kay Artie ay sandaling nahinto ang pagsugod at sabik na paglapit niya rito. He seemed lost in thought. At kung ano man ang iniisip ay napakalalim nun. Ganun pa man, kahit hula ni Gwyneth ay hindi kagandahan ang pinagninilayan ng binata, ay hindi yun sapat para mabawasan ang atraksyong nadarama niya para dito. And that body. Oh. Parang itinudla na siya palapit sa binata. At noon niya napansin na palapit na rin sa kinaroroonan nila ang babaeng naghahanap kay Artie kanina. Mabilis niyang sinugod ng yakap ang lalaki. At ngayon, ipit siya ni Artie habang nakaharap sila sa babaeng unang kita pa lang ni Gwyneth ay nabwisit na siya. Maganda ito, walang duda. Tisay at sosyal ang dating. Makinis at sexy na ipinangangalandakan sa suot na maiksing bestida. Dahil hindi handa, pambahay lang ang suot ni Gwyneth. Nakakapanliit ng pakiramdam, pero dadaanin lang niya sa kapal ng apog. Napansin agad ni Gwyneth kung paano siya pasadahan ng tingin ng babae at kung paano idinismiss ang ideyang matinding kakumpetensya siya nito. In fact, she looks so smug. Masarap kalmutin ang mukha ng babae. Pero hindi niya pwedeng gawin dahil kunwari ay sibilisadong tao siya. Kaya sa ibang paraan na lang siya gaganti. Is she who I think she is? Baling ni Gwyneth kay Artie. If you think I'm his girlfriend, then you're right. Makapal ang mukha ng babae. Ito ang sumagot kahit hindi ito ang tinatanong. Ex-girlfriend. Pagtatama ni Gwyneth. A pesky one who can't make it up her mind. Or maybe that isn't the right term. Maybe pack-rat lover is more appropriate. Pack-rat lover? Himik na gunumihan si Regine. O ano ka? Naisahan kita. May alam ako na hindi mo alam, no? Gustong sabihin ni Gwyneth sa babae.
Gusto rin niya itong belatan sa totoo lang. Packrat lover? Kagaya ng mga nag-hoard ng mga bagay-bagay kahit wala nang paggagamitan o hindi na kailangan? O mas masahol, a packrat lover who is also selfish. Kahit ayaw na sa boyfriend, hindi rin matiis ang ideyang may ibang aangkin dito? I'm not a packrat lover. Protesta ni Regine. Then, maybe you're a power tripper. Gusto mong paglaruan ng kalooban ng mga lalaki para alamin kung gaano kalakas ang kakayahan mong pahabulin sila sa'yo. What are you? A shrink? Maaskad na tanong ni Regine. No, I'm Ardy's girlfriend. Sagot ni Gwyneth. No, you're not. Kilala ko si Ardy. Hindi niya ako basta-basta papalitan. It's been 6 months. Not long enough and... You heard right. She is my girlfriend. Pagputol ni Ardy sa palitan ni Gwyneth at Regine. Napaawang ang bibig ni Regine. Mukhang may gustong sabihin, pero nabarahan iyon sa lalamunan. O kaya ay sa isipan. You can do that. Anito nang sa wakas ay makapagsalita. He just did. Si Gwyneth ang sumagot. Bawat sandaling lumipas ay tumitindi ang pagkayamot niya sa babae. Kung makapagmaganda ito ay ibang level talaga. But sweet, kumipot-kibot ang labi ni Regine. Namasa ang mga mata. Gumaralgal ang tinig. Dahil magkalapit sila ni Ardy, para na nga silang nakaglue sa isa't isa, ay ramdam ni Gwyneth ang panginginig nito. Pati nga ang lihim na paghugot ng hininga ay naramdaman niya. At nahulaan niya ang dahilan. Katulad ng maraming lalaki, hirap makakita si Ardy ng babaeng umiiyak. Siguradong alam ng bruhang ex ng binata ang kahinaang yon at balak samantalahin. Huwag kang magdrama at walang kamera dito. Kung gusto mong maging drama queen, mag-audition ka sa ABS-CBN, wag dito. Sabi ni Gwyneth, tsaka bumaling kay Ardy. Diba? Ipapakita mo sa akin yung heel na magandang pagtayuan ng rest house natin? Binigyan din niya ang salitang natin. Hinawakan din niya ang mukha ni Ardy para ipaling palayo sa babaeng alam yata lahat ng taktika kung paano paamuin ang kalalakihan. Oo nga pala. Excuse us, Regine. Ani Ardy, tsaka tinalikuran na ang babae. Narinig ni Gwyneth ang pagsinghap ni Regine. Parang aatakihin na ito sa puso sa matinding pagkasyak. Hula niya, first time nangyari ang ganoon. Iyong tinalekdan ito at iniwan ni Ardy. Tinagap ni Gwyneth ang kamay ni Ardy. Pinisil para ipakita ang kanyang suporta. He squeezed back and then looked down at her. Makulimlim ang anyo nito na hindi na niya ikinagulat. Ang ikinagulat niya, halos ikahimatay na nga, ay ang mabilis na pagpapalit ng ekspresyon ni Ardy matapos na magtama ang kanilang paningin. Agad lumambot ang paninigas ng panga nito. Naglayo na nga ang mga kilay na halos magdikit na sa sobrang pagsasalubong. Naglaho ang pilagis sa noo. And he even smiled. Matipid lang yon, pero sapat para kumpletuhin ang transformasyon sa anyo ng binata. Mula sa tila arkanghel na naghahandang makibaka sa kampo ng kadiliman, ay mistula na ito ngayong kerubin. How can a guy look so manly and yet so huggable at the same time? Naging palaisipan tuloy yun kay Gwyneth. Thanks, usal ni Ardy.
You saved my ass, rather my behind. Just returning the favor. Ganti ni Gwyneth. Tanda pa niya kung paanong ito man ay sinaklolohan siya nung sumulpot bigla sa eksena si Randall. He had even kissed her to prove a point. Kiss. She felt like melting when she remembered that kiss. Hindi kaya siya pinatulog ng halik na yon. Kahit alam niyang peke, ay hindi peke ang naging reaksyon ng kanyang sistema. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Artie habang nakatingin sa kanya. Bakit ka nagbablush? May panunodyo ang tinig nito. Hindi Sinapo ni Gwyneth ng dalawang palad ang sariling mukha. Yes, you are. Banayad na binaklas ni Artie ang mga kamay niyang ipinantatakip sa mukha. And I like it. Bagay sa'yo. It makes you look prettier. Prettier? Wait lang. Huwag kang ganyan. Wala naman silang audience. Pero bigla-bigla ay nagbibitiw ang binata ng pamatay na mga dialogue na kahit siguro sinong babaeng masabihan ng ganoon ay kikiligi. I mean it. Kiit pa ni Artie. Hay, wala na. Kinilig na nga siya, kahit pinakapipigil-pigilan. Saluhin na lang siya nito kapag hinimatay siya. Halika na. Anito kapag daka. Halika na. Ipinilig ni Gwyneth ang ulo para mahimasmasan. Saan? Ipapakita ko sa iyo yung hill kung saan magandang itayo yung rest house natin. Kagaya niya, diniinan din ng binata ang pagsambit sa natin. Hindi na yata mahihimatay lang si Gwyneth. Nanganganib na ni siyang mag-cardiac arrest. May hill talaga. Natuklasan niya. At ang nakakaaliw pa, kung totoong nagbabalak silang magpatayo ng rest house ni Artie, ay iyon ang mismong lugar na kanyang pipiliin. Mula roon ay kitang-kita ang luntiang kapatagan. Sa isang bahagi ay matatanaw ang mga palayang handa na para sa anihan. Sa kabilang banda ay yung bahaging tinutubuan ng ligaw na halaman na hitik naman sa makukulay na bulaklak. It was a picturesque sight, pero may panira. Natatanaw rin mula roon ang kalye, at kitang-kita ni Gwyneth ang paglula ni Regine sa sasakyan nito, pati ang pagharurot na pagtakbo niyon. Nakatanaw rin doon si Artie. Nakita niya. Humugot pa ito ng malalim na hininga. Sure ka ba sa ginagawa mo? I mean, itutuloy ba natin ang pagkukunwaring I want you to be my girlfriend? Sabat ni Artie bago pa matapos ni Gwyneth ang sasabihin. Alam niya ang tinutukoy ng binata. Kaya ewan ba naman kung bakit kakaiba ang dating sa kanya nang sinabi nito. It gave her the chills, followed by an explosion in her head. Na para ba namang totohanang girlfriend ang gusto nitong maging papel niya. Ang mas nakakawindang, ang realisasyon ni Gwyneth na siya ay parang yon ang gustong maging. Nagkakalas-kalas na yata ang mga tornilyo niya sa utak. Side effect ng paulit-ulit na pagkasawi sa pag-ibig. Kasabay ng pammatlang ay tumingin sa kanya si Artie. Tumagal iyon ng ilang sandali, at kahit gusto nang kumalas ni Gwyneth sa pakikipagtagisan ng tingin sa binata, ay hindi niya magawa-gawa. Ewan ba niya kung bakit ang simpleng pagtatama ng mga mata nila ay nagdudulot ng nakakatuwa at nakakakiliting mga sensasyon sa kanya. Ipinilig ni Artie ang ulo, na parang napapantastikuhan. Tsaka itinuon ang paningin sa tanawin.
This is a nice spot. Kung magpapagawa talaga ako ng rest house, ay ito ang eksaktong lugar na pipiliin ko. Pag-amin nito. Me too. Sambot ni Gwyneth. Really? Mukhang namangha at natuwa ang binata. Oo naman, ang ganda ng view eh. Katwiran niya. Tsaka saglit na tinapunan ng tingin ang luntiang kapatagan. I agree. Sagot ni Ardy, pero ni hindi tumingin sa tanawin. Napatitig na naman ito sa kanya. At muli, napailing nang sa kalaunan ay tila mahimasmasan na. Something was going on. Napagtanto ni Gwyneth. Something mind-boggling and spine-tingling. Also exciting but scary. Higit sa lahat, medyo unbelievable. Naagaw na lang ang pansin niya nang muling magsalita si Ardy. Doon ang beranda at maglalagay ako ng swing. Tatambay tayo doon kapag mainit o kaya sa gabi para manood ng mga bituin. Na-imagine ni Gwyneth ang eksenang sinasabi ni Ardy. At muli, para siyang mahihimatay sa kilig. Ang tanong, bakit ba ganoon ang mga pinagsasabi nito? Hoy! Napansin lang ni Gwyneth na nakatulala na pala siya nang tampalin siya sa braso ni Frieda. Kumakain sila noon sa hardin ng inn. Pero mukhang matagal na siyang nakatingin sa kawalan dahil wala nang laman ang plato ng kanyang mga kaibigan. Samantalang ang sa kanya ay nag-uumapaw pa. Hay nako, huwag mong sabihin si Randel ang dahilan at nagkakaganyan ka. Kundi, kakalbuhin kita. Promise. Talak ni Frieda. Muntik muling mapatulala ng 5 taon si Gwyneth. Na-realize kasi niya ni hindi sumagi sa kanyang isip ang ex-boyfriend. Tawag ng tawag si Randel na nire-reject niya. Text ito ng text na hindi niya binabasa. Hindi lang amazing, kundi malahimala nang maituturing. Dahil noon, kaunting kalabit lang ay hindi na siya makatiis na huwag pansinin si Randel. Hindi kinakaya ng powers niya na tikisin ang lalaki nang lagpas 24 oras. Pero ngayon, aba-aba, ilang araw na ba ang pandededma niya? Kaso, ay para yata siyang tumalon mula sa kawali papunta sa mismong apoy. Hindi na siya naaaligaga kay Randel. Pero mas maladilubyo ang damdaming nananalasa sa kanyang pagkatao sa mga sandaling yon. Dahil kay Ardy. Pagtalon sa mismong apoy ang katumbas nun. Dahil kay Ardy ay talagang wala siyang maaasahan kahit anong sukling pagmamahal. At bakit ka naghahanap ng sukli? Nanlamig si Gwyneth sa tanong. Para magkaroon ng sukli, dapat ay may ibinayan o ibinigay, hindi ba? Masarap magsabunot ng sarili, sabay untong ng ulo sa bato. Baka matauhan siya at mahimasmasan kapag ginawa yon. Mabukulan na lang siya o maski pa magka-amnesia. Kaysa manatili sa isipan ang nakakahindik na idea. Na may pagtingin na siya kay Ardy. Hindi nga lang basta pagtingin. Malalim na. Parang matalas na pana. Pagsapol sa kanya ay tumarak agad ng sagad. Ah! Good morning, ladies! Muntik mag-dive sa fish pan si Gwyneth nang marinig ang sobrang pamilyar na tinig. Tinig na nagpaawit sa kanyang puso. Pero nagpatindig din ng kanyang mga balahibo. Tinig na ang may-ari ay
ay ang taong kakaamin lang niya na may lihim na siyang pagtingin. Lalo pang gumanda ang umaga sa pagdating mo. Sagot ni Prieda, na tinapunan ni Gwyneth ng makahulugang tingin. Napadalaw ka. Nakapagpasya na ako. Nagkasara na rin kami ni Tito Danny. I like to share the good news with you. Hayag ni RD. Namilog ang mga mata ni Gwyneth. Binili mo na yung farm? Dahil was the clincher. Sagot ng lalaki. Tumingin ito sa kanya. May kakaibang slap ang mga mata. Hill? As in bulubundukin? Ani Prieda. Oo, balak kong magpatayo ng rest house doon. The view is gorgeous. At kagaya noong nasa bulubundukin sila, kay Gwyneth na natiling nakadapo ang paningin ni RD. Hindi kinaya ng powers ni Gwyneth. Napayuko siya. Ang init-init ng kanyang mukha, kaya hula niya, hindi lang pisngi ang namumula sa kanya, pati na rin siguro tenga at leeg. Baka nga pati kilikili. Gumagapang na kasi ang init sa buong katawan niya. I smell something. Nakatunog na yata si Prieda. Ano namang yang naaamoy ng ilong mong daig pa ang Doberman? Tanong ni RD na natatawa pa. It is spelled Romanc. We can let it end this way, RD. Kahit minsan lang narinig ni Gwyneth ang tinig, ay kilalang-kilala na niya yon. At gusto niyang basagin ang mukha ng nagmamay-ari ng tinig. Where ended it, Regine? Kalmado ang tinig ni RD nang balingan ang babae. No, we haven't. Hindi pa tayo nag-uusap. We don't need to. Wala nang dapat pang pag-usapan. But you haven't even let me tell you what I'm ready to do this time. I mean, I learned my lesson and... Hindi na nakatiis si Gwyneth. Napatayo siya. Parang politikong bulok lang. Puro pangako na laging napapako. Hayag niya. Stay out of this. Nagbabanta ng gulo ang tingin itinuon sa kanya ni Regine. Why should I? I'm his girlfriend, remember? As if I believe that? Umismid pa ang bruha. I know RD and... Obviously, not well enough. Itinapon mo siya. Natauhan na siya at nag-move on. Deal with it. Sabat ni Gwyneth sa sasabihin pa ng maarteng babae. RD. Hinawakan ni Regine sa braso ang lalaki. Kitang-kita ni Gwyneth ang tensyon sa itsura ni RD. Halata ang pagtatalo ng kalooban. It's over, Regine. Really. Usal ni RD. So please, let's not make this any harder for either of us. But, meron ka naman siguro ng kaunting dignidad, di ba? Sabad ni Gwyneth. Hindi na pagtulong lang sa lalaki ang nag-uudyok sa kilos niya. Gusto na talaga niyang bangasan ang babaeng ito. Sa totoo lang. Dahil ayaw na niyang umaali-aligid pa ito kay RD. Because she wanted RD for herself. Por Diyos por Santo. Nausa ni Gwyneth ang ekspresyon ng matandang dating nag-alaga sa kanya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Regine kina Gwyneth at RD. Nabawasan ang angas noon, pero hindi tuluyang naglaho. Hindi pa tayo tapos. Hayag nito bago tumalikod at naglakad babalik ng nakahintong sasakyan.
Pero bago yon marating ay ilang beses pang lumingon ang babae kay RD. May nakita si Gwyneth sa mga mata ni Regine. Matinding pagsamo. Sinilip niya si RD at may kung ano rin sa mga mata nito. Pinanlamigan siya ng buong katawan. Paano kung bumigay na naman ito? Sampa-sampalin ko kaya at baka maagapan pa. Hindi dapat bumigay si RD kay Regine. Hindi pwede. Ini-imagine pa lang ni Gwyneth na hindi na sila makikita ng lalaki ay gusto na niyang pumalahaw. Mukhang huli na ang lahat. Nakatalon na siya mula sa kawali papunta sa apoy. Ang tanga mo talaga, Gwyneth. Sobra. I won't give up, RD. Nag-uumapaw sa determinasyon ang tinig ni Regine. I know, you'll come to your senses sooner or later. Papatulan ko na ang isang to. Nakakabwisit na. Ang babae siguro ang tipong hindi kaya ng ego ang tumanggap ng rejection. Lalo tuloy tumindi ang paniniwala ni Gwyneth na kasama sa ego-boosting exercises ni Regine ang pakikipaghiwalay. Pagkatapos ay pakikipagbati kay RD. Para masabi nito sa sarili na, I can have him anytime I want. Walang pasensya si Gwyneth sa mga ganoong tao. I already told you, Regine. We're through. I already come to my senses. Saan ng lalaki? Way to go, RD. Ganoon na lang ang pagdiriwang ni Gwyneth. Para sa lalaki at para sa kanya. Minasdan pa ni Regine ang dating nobyo. Paawa epek ang itsura, kaya lalong masarap kalmutin. Bago tumalikod at kunwari ay lulugulugong naglakad palayo. Mabuti at nakatalikod na si Regine. Hindi na to nakita kung paano umakma si RD na susundan na ito. Hinablot ni Gwyneth ang braso ng lalaki. Paulit-ulit na umiling nang tingnan ni RD. Hindi naman na hinabol ng lalaki si Regine. Pero napansin ni Gwyneth ang bahagyang pamumula ng mga mata ni RD. Naiiyak yata ito habang pinanonood ang paglayo tsaka paglulan ng dating katipan sa sasakyan. Gusto na niyang makisali sa pag-iyak. Obvious pa na mahal pa rin ni RD ang bruha. At siya, obvious na rin na mahal na niya si RD. O kung hindi man mahal, kaunti na lang ay doon na mauuwi yun. Naloka na.